Okay, start natin. Episode 6 oh. Episode 6. Okay, shot muna. Shot muna bago ano. Medyo nakaka-pressure, may mga live audience tayo ngayon, partner. Ang dami nila. Pero first time ata natin magka live audience. Pinapanood. Oo. Okay, simulan na. What is up guys? Kami nagbabalik sa aming panibagong episode today. Anong pangilan na ba to, partner? Episode 6 na to, partner. Episode 6. Pad talk episode. Oh, pero hindi to pang 6 namin na video. Medyo marami-rami na. Oh. Check nyo lang talaga sa page namin. Yes, sa channel. Uy, yung tubig mo. Ako nga pala si Cedric Musada of Pad Talk Japan. At welcome natin to lang sa OFW sa Japan. Maganda na kwento. Busy na mag-DM ngayon sa Sino ba magdi-DM? sila. Sila pala. Ako naman si Jason Clyde ang inyong host din dito sa Pod Talks Japan. At maraming salamat sa mga nanonood, kung may nanonood man. Oo. At sa mga patuloy na pagsuporta sa aming kasi sobrang bata pa nung aming podcast. Sana inyong abangan ang aming mga Tuloy-tuloy to, guys. Yes, tuloy-tuloy to. So may mga klase-klase tayong guest naman. Yes. Gusto Yes. ko lang sana i-promote ang aking merch. Meron akong merch, Guy J. Nasir Clothing. Hindi ko susuot ngayon. So, Ay, wala. na lang namin. So, meron tayong merch. Kakatayo lang ng merch natin. At, yun. Yes, support. Support na rin. Yes. So, hindi natin papatagal ng partner. Sino bang guest natin ngayon? Yes, medyo kakaiba ang ating guest for today. Very unique unique perspective. As always, no, medyo tinatry natin medyo ibahin, medyo lahat ng mga klase-klaseng experience or klase-klaseng kwento ng buhay dito sa Oo, Japan. Siyempre. Hindi lang lahat na parang more on focus tayo sa mga yung like vloggers. Meron tayo mga yes. gantong guest. In the future, meron tayong mga business owners, mga business mindset or mga kahit iba't ibang mga klaseng Pilipino na nandito sa Japan, challenges, struggles nila dito sa Japan. At syempre, maraming salamat sa kanya na talagang Siyempre. pumayag siya. Natin, invitation natin. At di natin papatagalin pa. Yes. Ang ating episode 6 Please welcome. ay si Mr. Mr. Roman Nishiyama. Nishiyama. Woo! Palakpak naman dyan guys, palakpak. Ano po? Yun. Ating live audience para tulog. Yun. Welcome natin. Si Roman. Welcome po, sir. Thank you. Yeah. Kamusta kuya? Kamusta? Okay lang. Ganun pa rin. Wala nang pinagbago simula dati. Puta kagad. Intro pa lang. Gigil na. Mainit na eh. At ayun nga pala, sa lahat ng mga hindi nakakilala kay Kuya Roman, Let us ayan natin siya mag-introduce sa sarili niya. Oh. introduce sa sarili niya at sino nga ba si Roman? At ano po ang inyong Like pinagkakabalan, Oh. trabaho, business, or ano yung mga dito sa Japan? Yo, ako nga pala si Roman Felix Nishiyama. Isang tattoo artist dito sa Japan. yes. Ayun lang. Rapper na tattoo artist. Yo. Ay, sample po. Based sa nakikita ko, Kuya Roman, meron kang like grupo Oo. na dito sa Japan din. Pwede mo din silang yun. Mga true brown style. Shoutout Yun, dyan. shoutout pala sa Sa lahat. sahod syempre. Oo. At Ano, true how True brown TBS. style. pangalan ng grupo. Oo. Ah. At paano nga ba napunta dito sa Japan kuya? Ano ka ba? Parang nag-start ka ba as may pamilya ka dito sa Japan or ano bang proseso? Paano yung naging journey mo mula sa Pilipinas at napadpad ka sa Japan? Wala, dati lang din magulo rin yung buhay. Hmm. Tapos nagkaroon ng kakilala, nagkaanak, nagkaasawa. Tapos yun, naging tattoo artist. Siyempre, dinala ko dito yung grupo ko kasi nasa gang na ako nung nasa Pilipinas pa lang. Yung yung grupo Brown style. True Brown sa Pilipinas pa lang yan talagang Tapos dinala namin siya dito hanggang sa lumago na lumago. mm, Sobrang dami na namin. Siguro nasa 100 plus na rin. Oo, sa lahat, sa buong Japan. Mas madami pa talaga. international po ba to? Ano ba? Sa Pilipinas lang talaga. Pilipinas siya at Japan. marami. Oo. Japan. Marami na rin siya sa Canada, meron na rin siya sa Ah. Dubai. So, ilang taon ka pumunta dito sa Japan? 21 years old ako. 21 years old. Ano yung visa mo like?
Paano ka napunta? Ano, yung papa ko, Japanese citizen. Japanese Ah. citizen. Tapos napunta ka dito sa Japan ng ng parang Japanese Ah. citizen din. Ganun. Hindi naman, hindi. Parang Hindi pa agad-agad. residence na Ah. residence na rin agad. Tapos ano lang, trabaho na lang din Mm. agad papunta dito. Kasi ibang-iba yung buhay sa Pilipinas noon. Mm. Siyempre, hindi naman ako nagtatrabaho sa Pilipinas. Kumbaga, nung napunta ako dito, talaga sobrang nag-iba. Kailangan pala talaga dito masipag ka. Magtrabaho talaga. Oh. Mas Ano yung pagka- anong nagdala po sa inyo dito sa Japan? Parang Bakit na pag-desisyonan mo na Japan? bakit Japan? Oh. Hindi kasi Ito nang simula mag-Japan. medyo nasira talaga ako sa Pilipinas noon dahil Mm. sa siyempre droga. Drugs din that time. Lumaki kasi ako sa tsahin ko. Oo. Parang hindi na ako kaya ng tsahin ko. Ah. Minsan, sumama ka na nga doon sa tatay mo. Ah. Punta ka na lang nangyari, doon. oo. Baka umayos pa buhay mo. Parang yun na ganun nga. nangyari. Yun, Ah. sa awa ng Diyos, medyo umayos naman. Medyo makulit nga lang. Ah. Mawala kasi yun yung personality mo eh, no? Ilang years na po kayo dito sa Japan? 21, 2013 ako nandito eh. 13. So bali mga ano na. Ano pong mathematics yun? 12 years, 12 years. 12 years. Tagal na rin. Nadala ni Sir yung grupo nyo dito. Paano ka pala nagmula sa grupo na yun, Dio? Parang anong nag-udyok sa'yo na ano? Sa ano lang? Sa influensya lang ba ng mga tropa? Oo, sa Pilipinas. Kasi mga teenager dati, talagang mapupusok eh. Mm. Tapos yun. Oh, teenager eh, no? Pag teenager. Ako na yung OG song ko. Pinasok ako sa TBS. Ayun, simula na. Lahat. Medyo makulit na. Iba-iba na. Pag sinabi bang member ka ng gang, kuya, dari, ang daming mga tao ng yung point of view nila sa gang is puro basagan lang talaga eh. So, ano yung masasabi mo dun? Basagan ba talaga siya o may purpose yung grupo niyo? Ano kasi, minsan kasi na pagka naboboring ka sa pamilya mo, minsan broken family kasi kami. Mm. Hindi ako lumaki sa nanay ko saka sa tatay ko. Sabay naiyak pa. Tapos yun, nag-alaga lang sa akin yung tita ko nung sa hindi niya na nga ako kaya. So pumunta ka na lang ng Japan, sige na. Siyempre, nadudurog na ako ng droga talaga. Hindi na maganda talaga yung nangyayari sa akin. Tapos yun, talaga nagsipag ako dito. Siyempre, maganda yung pag-gangster ka. Mayroon kang may pera ka. Ganun na tunay na gangster, hindi yung sira ulo ka lang eh. Hindi na uso yung ganun ngayon. Iba na yung maangas ngayon. Yung maangas kasi ngayon yung pagbabago eh. Yung ganun yung ano. Pero nung napunta ka sa Japan nung 21 years old ka, ano yung expectation mo? Parang, uy, Japan na to, yaman na ako, ganun ba? Hindi. Ano yung parang Wala pa. pinapaalam na lang eh? Parang hindi ko alam na dito na pala ako sa Japan. Parang Pinas pa rin yung feeling. Oo, pero parang naiba lang yung vibes. Siyempre, nakakatulig sa utak. Ang tahimik pala dito. Ganito pala dito. Sabi ko, Hindi po kayo na homesick nung pagdating nyo? Kasi bago pala sa Japan, first time nyo po Hindi naman sana homesick. Nalulungkot. nalulungkot? Pero, Kasi talagang nagbago eh. kasi ano na lang yan eh. Patibayan na lang ng loob yan eh. Mm. So hindi naman kayo parang talagang nalubog sa lungkot, natabunan na ng Minsan nangyari yun. Parang nawawalan ka na ng gana magtrabaho. Gusto mo na lang, masaya na lang palagi. Ganyan. Gimmick na lang. Ganun. Yung ganung lifestyle eh. Yung gusto kasi bata eh. No? Oo, talaga. 2021, 22, 23, mga ganun yung... medyo yun yung mga challenging na part eh. Yung mga wala kang kaibigan. Yung pagdating nyo po dito, mag-isa po kayo agad or may grupo agad? Or may community agad? Nauna kasi ang mga kapatid ko dito. Kumbaga ako na lang yung natira sa Pilipinas. Kasi hindi naman nga ako lumaki sa airpot ko, sa airmat ko. Sa tsahin ko lang ako. Tapos, syempre nandun mga kapatid ko. Sige, sunod na nga rin ako. Kasama na kami. Tapos yun. Magulo pa rin naman pagdating dito. Magulo pa rin? Magulo pa rin Ano ba talaga. expect mo kuya? Parang pagdating ko dun baka siguro maayos ako. Hindi Hindi, andun na rin sa utak ko. Kasi malalayo na ako dun sa dating mundo ko. Siyempre ibang mundo na dito eh. Ganon. Pero nadala pa rin. Nadala pa. Pero may konting kapayapaan siguro. Oo, meron talaga. Kasi dito sa Japan, ang grabe yung batas dito eh. Pwede yung mga siga-siga. Konting tapik mo lang sa hapon, kulong ka kaagad. Hindi pwede. Hindi natin sariling bakuran eh.
Kaya naging maingat na Yun. nung pagdating. Tapos walang baril dito eh. Ayun. Yun yung mas maganda din dito eh. Suntukan na lang. Palakasan na lang ng suntok. Doon parang tahimik agad eh kasi putok diretso eh. Pag may problema, putok agad eh. Tapos yung panahon na 21 ka, ano yung una naging trabaho mo? Kuya? Sa ano ko ang bagsak ko nun dati sa Nagoya. Tapos sa mga cow na mga sabon. Sa Doon ako pabrika ng mga sabon. Hindi rin ako tumagal. Nanibago ka din talaga? Oo, sabi ko, Kasi hindi ka nag-work sa Pinas eh, no? tamang tamad talaga. Masarap buhay lang talaga nun. Tapos biglang pasok dito sa Japan ng trabaho, parang hirap talaga. Every day, 8 hours. Sanay na lang. Nasanay. Siyempre, naranasan ko rin dito sa Japan yung wala kang pera. Mukha kang tanga, naglalakad ka. Ano pinagkaiba nung walang pera sa Pinas at walang pera dito? Oo, yun. Kasi both nasabi niya, nabanggit niya, wala siyang pera, wala trabaho doon sa Pilipinas. Dito din. Anong pinagkaiba? Dito kasi ang pag wala kang pera sa Pilipinas, marami kang malalapitan, maraming diskarte. Marami kang malapitan. May legal. Both side. Dito kasi puro legal eh. Kaya pinagkaibahan lang, ikaw na mamimili ng trabaho, di ba? Ang napakadaming trabaho dito. Totoo. Kung gustong pumasok, sige, pumasok ka. Kahit anong industriya. Kaya hindi naman palagi tumatagal. Kasi Kaya meron yun. din, mahirap din eh, no? Kaya yun, hanggang sa, siyempre, yung asawa ko kasi nakita niya ako na halos nagtitrip ako ng tattoo. Nakikita niya, nangihiram lang ako ng machine, no? Sa mga tropa. Tapos yung 2018, niregaluhan niya ako ng simpleng machine lang. Kinagat ko na ngayon yung opportunity. Tapos, 2 taon yun, hindi ako nagtrabaho. Kasi, nag-focus ako sa tattoo. Kasi ngayon, sa loob ng 2 taon na yun, wala kaming pera, puro problema. Risk talaga siya. Oo, ganun talaga. Pero kinagat ko pa rin talaga yung ganun. Hanggang sa pumasok si pandemic. 2019. Siyempre, nagpo-post ako sa Facebook, ganyan. Nagtatato. Biglang anda kami ng customer. Mga customer ko halos lahat talaga iba-ibang lahi. Hindi ako tumatanggap ng Pilipino kasi sa totoo lang, ang mga Pilipino talaga buraot. Totoo. Wait lang, sorry pero Sorry meron talagang ganun. Pero totoo. Totoo. Nangingi na ba ng discount? Gusto libre na lang. Sorry sa mga natamaan dyan ha. Comment down below kung natamaan ka. Minsan minimize natin yung kasi ano lang malaban ng patas lahat diba? So kailangan naman siguro kunwari kung magkano yung presyo niya, yun yung value niya. Hindi mo pwedeng babaan yan dahil lang gusto mo yung ganung presyo. Kasi kaibigan, madalas kaibigan mas mura. Pwede namang magbigay ng discount pero yung sasabihin nila na masyadong kunwari yung presyo na isang lapad, gagawin nilang grocery. Hindi naman pwede yun. Minsan nga yung siyempre baguhan. Natanggap ko ba yan? Pwede pa nising na lang. Aray mo. Hindi na tinitingnan yung value ng tao. Yung skill ba, yung talent ba? Pero kung siguro kung panimula pa naman, parang okay pang sige, panimula as practice. Nagsisimula ako talagang ang ginagawa ko, yung mga utol ko, yung mga bayaw ko. Ang ginawa ko para makapag-practice na mag-practice. Yan, tinatuan ko sila ng tinatuan para shoutout doon sa mga pinagpraktisan. Nababo yung balat. Sorry sa mga namaling. Tapos yun, hindi ako naniningil ng mga Pilipino. Kasi alam ko na kapag Pilipino yung tinatuan mo, talagang bandang huli sisiraan ka niyan. Ang pangit ng paggagawa nito. Nagreklamo ka pa, libre na lang yan. May ganun. Tapos diba, nag-i-start pa ako nung nagtatatua ako nun. One time may naranasan ako nun. Parang meron ako naging idol sa Facebook na tattoo artist din. Ngayon, siyempre, nag-chat ako sa kanya, idol, pwede ba magpaturo? Sa tattoo, ganyan. Siyempre, hindi ako nire-reply. Sino ba naman ako? Tapos ngayon, may naging customer ako, one time, na nag-chat siya sa akin, sabi niya, Tol, magkano yung ganito sa yung design? Ngayon, sabi ko, ito, ganito lang yan sa akin. Tapos biglang sabi niya, uy, puti pa sa'yo, mura. Ganyan. Kasi dun sa tinanungan ko, mahal. Sabi ko, kanino ka ba nagtanong?
Sabi niya, tapos tinuro nga niya yung tattoo artist na yun. Sabi ko naman kasi magaling na yung mga yan. Pero ikaw bahala, nasa iyo yung desisyon kung gusto mo talaga sa akin. Ngayon, nung tinatuan ko na siya, edi ayun na. Natapos na yung ginawa kong piece sa kanya. Pinost ko na siya sa Facebook. Pag-post ko sa Facebook, biglang nag-chat sa akin yung tinatukan ko. Sabi, Tol, may nag-chat sa akin, yung tattoo artist na una kong pinagtanungan, na sa susunod daw, ibalik daw sa'yo pag nag-healed na kasi ang pangit daw ng kakalabasan. Siyempre ako, as a tattoo artist lang din. Sana, kung mas magaling ka sa akin, diniretso mo na lang ako dahil magkakilala naman tayo. Para may matutunan din ako. Ano nangyari? Para nasira lang ako. Pangit yung mga... Tsaka ang pangit niya rin kasi... Medyo sikat na rin ngayon yun, yung Bahal. Ay, si Bahal! Yun yung tinatuwa. Si Bahal! Si Bahal! Siguro mas maganda yung kung idiniretso niya sa'yo, di ba? Yun talaga. Laptop yun si Bahal eh. Ayun yung tinatuan ko noon. Si Bahal pala. Sabi niya. Pero wala siyang problema kasi alam din naman niya na baguhan ako eh. Ganun. Pero mabalik lang tayo, Kois. Yung pagiging tattoo artist mo, mahilig ka na ba dati na mag-drawing, gano'n? Hindi. Saan mo natutunan? Ano lang. Dito na yun. Sa Pilipinas pa rin talaga, may mga tropa na rin talaga ng mga nagtatato. Kung mga nanonood lang ako. Curious ka. Curious lang ako. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga siya talaga dapat yayakapin. Gusto ko lang trippings lang. Siyempre, minsan kasi pag sinabi mo nagtatato, maangas to. Dami tato. So bali dito nyo na po na... Dito ko na siya niyakap talaga ng sobra-sobra, 2018. Pero dati pa lang talaga, nagtatry na rin ako magtato. Sa Pilipinas pa lang. Oo. Tapos yun. Siguro yung Japan siguro ang parang nag-push sa'yo na Sa asawa ko rin. Sa asawa mo. Kasi niregaluhan ka eh. Yun, sa kanya nga nang galing. Nabanggit nyo kanina nung nag-COVID, mas doon nag-boom. Oo, nag-boom. Kasi maraming, pag sa COVID, sobrang may mga ibang... opportunity. Sa ibang industry, bagsak eh. Mga restaurant, mga tourism. Yung sa inyo, yun yung ano nyo. Kasi naghima yung mga tao. Doon sila nagkaroon ng pagkakataon na magpapatato na lang sila. Parang ganun. Pero in-expect ko, hindi. Kasi bawal interaction. Bawal talaga. Pero ako talaga, Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. May pera na yun eh. Pero one-on-one naman kasi, no? Nakamask pa rin or... Hindi. Hindi na. Natural na natural. Ah. Siya. So, ito kuya, katulad na, ito na-topic na naman natin yung tattoo. Ang daming taong nakikita na pag may tattoo, kunwari, para sa'yo, puno ng tattoo. Adik, basta regulero yan. Bad boy. Masyadong pangit yung perspective nila. Ano yung masabi mo dun sa mga discrimination na yun? Yes. Ang tatangan nila. Di ba? Sobrang uso na ng tattoo ngayon. Sobrang uso na ng tattoo ngayon. Parang passion na siya eh. Kaya talagang hindi mo masasabi na ayun na. Teka. Ayun. Sobrang tanga kasi nga. Ba't mo sasabihin na addict, ganyan-ganyan? Nakita niyo na ba ako magdroga? Paano bakit nyo sasabihin na ganyan, na sira ulo to? Ang pagiging sira ulo, wala naman yan sa pagiging gangster. Kasi kahit yung simpleng tao, sira ulo yan minsan. Totoo. Kahit yung walang tato, sira ulo rin yan minsan. Mas grabe pa nga. Mas grabe pa nga. Yung mga Hapon nga, naakala natin na ang titino ng mga mukha, sila pala yung mga pumapatay talaga. Oo. Marami, may mga ganun na. Sino pa yung mga serial killer? Sila pa yung mukhang inosente. Kung panoorin mo sa mga movie. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na gano'n. Ano na yung discrimination na lang yung gano'n. Parang nilalahat, may iba kasi parang nilalahat nila na parang, uy, ay, ang daming tato. Ang ano na ito, parang masama yung ginagawa or mga hindi magandang ano. Tapos yung magdi-discriminate pa sa'yo, yung Kala mo mababa lang yung sahod. Ayun lang. Diba? Hindi nyo ba alam kinikita ng tattoo artist? Hindi na lang magsasalita. Pero kapag manghahama kayo ng tao, tignan nyo muna yung sarili ninyo. Totoo. Tama. Totoo. Tama din naman. Saan po dyan yung pinakauna yung tato? Ako, ito. Nishiyama? Ay, apelyido. Siyempre, sa Pilipinas kasi pagka parang kakaiba yung apelyido mo, parang ang fit sa kanila Hapon ka. Oo, Nishiyama eh. Nishiyama. Pa dito mga pantato na parang dynamo lang ng Tamiya, parang gawa-gawa lang yung mga panggaling sa Mga DIY. Nishiyama ibig sabihin po half po kayo or half kayo.
Ongos, no? Yung pangalawang ano nyo po, parang nagtuloy-tuloy na. Ano yung Wala, kung ano-ano na lang din. basta ano na? Sa sobrang labo na rin ng utak ko nun, Mm. bahala na. Mm. Gusto ko lang magkaroon ng tato kasi Ah. nga, ang pagka first time ka magkatato, ang iisipin niyan sa'yo, astig eh. Ah, Yun yung Ah. nasa isip ko, astig eh. Pero yun din pala yung makakatulong sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Ah, may kilala po akong nagtatato. Tattoo artist po siya. Tinatataon niya rin po yung sarili niya. Kayo po ba nagtatato rin sa sarili niya? Ah. Sa masakit lang kaya hindi pa siya tapos lahat. Masakit talaga. Ah. Siyempre, sa sarili mo mismo. Ginagawa yun. Ito naman, babalik tayo sa grupo, Ayun. sa TBS. Mm. Sinong nagdala ng TBS dito sa yung sinasabi mo na hood kuya? Ikaw ba or marami Hindi, kayong... kasi marami na rin kasing mga TBS sa Pilipinas na nagpunta dito. Mm. Kumbaga may mga nas nauna sa akin. Siyempre kung sino yung nauna, re-respeto tayo doon. Ganon. Tapos yun, na-audio ko na lang din ako na TBS ka rin pala sa Pilipinas. Magtayo ka na ng hood mo dito. Hood mo dito. dito. Ganun. Sabi ko, tinulak nila ako ng tinulak. Sa totoo lang, ayoko naman talaga eh. Mm. Kasi ano yan, pasanin yan eh. Ang hirap niya, nahawa ka ng maraming tao. Tapos Ah. minsan hindi mo, ang hirap pakausap ng iba. Kaya nga buti nga itong mga homeboy ko dito, mga very good to eh. Palakpak naman dyan. Isa Mga pala, ano isa natin. pala. Sa pagiging, OG ba? Si Kuya Raman. Sa pagiging OG sa grupo, ano yung responsibilidad or ano yung parang point of view mo dun na parang presidente din ba yan? Parang Oo, parang ako yung ulo ng sa isang bilog. Ang ano lang kasi minsan, ikaw yung nagiging sumbungan, tapos ikaw yung may stress. Kuwari may mga problema sa loob ng bahay nyo, sa loob ng hood nyo. Ikaw sasalo lahat niyan. Kuwari lalo yung isang hawak mo na bata, nagkaroon ng gulo sa ibang lugar. Grupo. Ikaw ang ano doon, tatayo doon. So, siyempre, tatanggol mo yun eh. Siyempre, hawak mo yun eh. Ganun. Parang, ganun na. parang kapatiran siya. Oo, ganun na. Kapatiran talaga. Pag kaaway ba ng isa, kaaway ng lahat? Ganun ba Ay, talaga? hindi. Ay, hindi naman. Hindi. Ah. Kasi ako, tinitignan ko rin muna yung side ng kabila eh. Kasi minsan kasi, ang mga bata kasi nga, katulad niya, mapusok nga. Minsan, nasosobrahan sila ng pagiging gangsta. Gangsta. Minsan, mayabang na sila ng sobra. Kasi gangsta na. Oo, ngayon, minsan naiinis yung iba na, uy, yabang naman masyado na ito. Kaya, ang kuwari, nagkaroon ng problema, kung tama tong nakalaban ng bata ko, hindi ko ano yung minsan pa nga dinidisciplinary reaction ko pa yun eh. So hindi naman bias pala na Hindi. porket talaga. grupo ko, pagtanggal ko lagi. Ano, tanga na, OG na lang yung gagawin. Pero meron po bang ganong grupo na parang pag kalaban ng isa, kalaban ng lahat? Oo. Ayoko na magsalita. No comment. So, ang angas din pala, no? Kasi parang siya yung naging kuya sa mga Kuya na. Tapos, siyempre ang dami yan eh. Ang dami. Lalo na kunwari stress ka, may stress ka sa bahay, tapos may stress ka din dito sa mga... Kasi ang dami ano ba? sumbong yun eh. Kasi sabi ni Quiz kanina 100. So bali yung 100 po ba nasa isang lugar or nasa Iba-iba yun. iba-ibang lugar? Kumbaga, ang nangyayari kapag anniversary na ng mismong True Brown Style, nagsasama-sama kami. Kaya ang dami talaga pag nagsama-sama. Pero halos lahat naman ng mga tao doon, nakakuha pa rin naman ako ng mga respeto sa kanila. Parang kuya pa rin tawag. Per lugar, iba ng leader, ganon. So parang dito na area, ikaw yung... per hood siya, no? Oo. Per lugar, per kanto. Same name yung group, pero Iba-iba yung OG. iba yung Doon mo ano. na lang siya malalaman sa kunwari, sa akin, Fusa Hood. Tapos sa iba, Hiray Hanya Hood, parang gano'n. Kunwari may Yokohama Hood. Oo, Yokohama. Meron doon sa banda sa inyo. Kawasaki ba yun? Kawasaki. Meron doon. Meron din. Kawasaki Hood naman yun. Iba din yung OG ko. Iba yun. Dapat pala sa mga Kawasaki. So, ito, pag sinabing gang, kuya, meron ba kayong parang responsibilidad doon na parang kailangan natin ganito, kailangan natin tumulong sa ganyan mga charity? Meron. Mga charity, gano'n. Mayroon ba kayong mga sinusuportahan? Kasi sa totoo lang, yung iba kasi yan eh, sa isang hood, depende. Iba-iba kasi ang mindset ng OG. Minsan kasi mayroong OG na
gusto nila monthly may pondo. Mm. Kailangan may monthly, may magbibigay ka, ganun. Sa akin ako wala akong ganun. Ang Walang gusto ko lang, pag may humingi ng tulong sa akin, pag-uusapan namin ng maayos niyan. Minsan, kuwari, may pa-feeding program kami. May nanghingi ng tulong sa amin sa Pilipinas. Tapos, imi-meeting ko sila ngayon. Sabi ko, may nanghingi sa atin. Ganyan. Patak-patak tayo. Walang lamangan. Pero ang sa akin naman, hindi ako namimilit Kung magkano. Kung Kuwari, sino. hindi nakabigay. Walang problema sa akin. Basta kung ano lang yung mapag-ipunan, ayun na yung ibibigay namin doon para maitulong doon sa Pilipinas. Ang galing kasi. Galing, di ba? Ito yung mga bagay na hindi Hindi natin makikita Yan. sa front page nung isang kagantong klaseng grupo. Tama. Kasi pag sinabi mong gantong grupo, eto, ginagawa lang na ito, siguro mag-tattoo or wala lang, mag-trip, tipon-tipon lang, trip-trip lang. Kadalasan kasi, tulad ito, TBS, nadala sa Japan. Yung mga kababayan natin dito sa Japan, ang sasabihin, ayun, nagdadala na naman ng mga ano to, mga Yeah. Pinoy na to eh. Di ba? Ah. Hindi nila alam, hindi nyo alam. Behind the scenes. Meron tayong gantong programa, hindi lang basta grupo, hindi lang basta gang-gang lang siya. Gumagawa sila ng feeding program, tulong. Showy ba kayo dito about sa mga gano'n? Or parang ano na lang, low-key na lang kayo doon? Low-key na lang kayo doon. Kasi nga, iba talaga ang tingin nila eh. Totoo. Di ba mas okay din na parang i-try, I mean, too much showy, minsan parang pangit din eh. Pero para maiba yung perspective ng iba, para siguro ipakita yung konting, yung mga Minsan may ganun, pero sobrang bihira lang. bihira lang. Kasi ako hindi naman ako pala-post talaga sa Facebook. Gangster ako, ganyan. Talagang papangalandakan mo sa Facebook mo na super gangster ako. Pangal lang yung gumagawa. Pero ang maganda lang kasi, hindi sila nangihingi ng appreciation ng iba. Mm. Kumbaga, ang nangyayari sa kanila, appreciate mo man kami or hindi, Hindi. gagawin namin Yun, yung tama. Gusto nyo na masaya kayo. Yun yung maganda kasi tulad, yun nga sinabi ko kanina sa mga Pinoy na mga pag nakikita sila sa mga sa mga field fest or sa mga events ng mga Pilipino dito, pag tinitingnan, mga gangster yan, mga gang-gang yan. Hindi nila alam na Meron silang mga meron silang side na bakit kayo, di ko alam yung mga ibang tao na nang babash sa mga gantong grupo, sila ba tumutulong? Yun. Ano lang, panay-panira lang. No. Panay comment lang yan, wala naman din nang Parang nangyari sa kanila eh. Kala mo malinis. Oo. May kanya-kanya naman tayo ng dumi. Diba? Yung community, yung normal na community as a Filipino, ano yung pinagkaiba ng community nung sa inyo? Ano yung pinagkaiba ng pagiging grupo nyo sa normal na community? Pwede. Sa akin kasi, basta pag nasa loob ng bilog ko, walang solid kami lahat. Pero halos wala rin naman pinagkaiba. Sa community lang. Pag may kasi- handaan din. Kasi ako kahit may mga TBS na nasa paligid ko, may mga natural pa rin ako mga tropa talaga, na mga kaibigan, na mga hindi sila TBS. Ang dami rin mga rumerespeto sa akin. Ayan, katulad yan. Naglalaki, hindi TBS yan. Oo. Tropa lang, tropa. Tropa rin. Taga Davao yan. Davao. Ay, Davao. Oo, Davao. Davao. Ayun. Kumbaga parang ginagawa ko lang siya na natural. Na kapag may pumasok sa bilog ko, hindi pa pwede yung kailangan TBS lang. Hindi pa pwede. Paano malalawak kung ganun lang yung mindset mo, Totoo. di ba? Ayaw nga Hindi- sumali sa'yo ng TBS. Hindi naman pipilitin. yung kunwari, may tumambay sa inyong ganito na kunwari si Kuya tumambay sa inyo. Hindi mo ba siya parang, tol, sali ka TBS? Hindi. Oo, mga ganon. Hindi Wala ako na. ganun. Wala namang ganon. Kasi ako, kumbaga nag-ano lang kami, kuwari, banding. Minsan nagsasabi na, sali na ako. Ganun na lang sila. Hindi ako yung, halika, sali tayo. Ayaw mo sumali, tablado ka. Hindi ako ganun. Walang, Kailangan kusa sila na, kusa ba na Kusang loob. sumama? Oo, kusa. Kasi, kaya ang hinahanap ko nga yung pagiging solid eh. Ba't kita pipilitin kung hindi ka magiging solid? Diba? Paano nyo po ma-measure yung pagiging yung lupit nung gang, or parang is it about paano nyo Kalupitan? sa dami ba yan, is it the quantity nung grupo or yung quality, paano nyo sinusukat yung malakas na gang? Hindi siya dami. Hindi sa dami. Katulad nga ng sinabi ko sa Solido, kahit 5 lang kami, Mm. kahit 3 lang, basta
solid kami, walang Ah, iwanan. Ganun so na hindi yun. parang, uy, yung gang namin 1,000 kami. Ah. Uy, yung gang nila konti lang, hindi Paano ka kung 1,000 nga yung member nila pero sinisiraan sila ng mga member nila? Ah. Bakit? May Yung mga masakit. ganun. So, Sobrang as a ganda. leader, kuya, ano yung nagiging mindset mo as a leader na parang panatilihin mo yung ganyan ka-relax or ka mapag-intindi or ganyan Lahat pagiging leader. iniintindi ko kasi kailangan lahat iintindihin mo sila eh. Kailangan minsan kasi may mga ano pa yan, may mga tulong pa na hinihingi pa minsan na kailangan minsan may gano'n. Financial, Natural yun, emotional. natural yun. Mm. Pero syempre, tinutulungan ko sila. Ako ginagawa ko, kung may problema ang isa, kumbaga natin to, may problema siya. Kailangan natin lutasin to bilang grupo. Ganda, no? Since leader po kayo or kayo yung parang head nung as a father din po kayo at the same time paano nyo, nababalance nyo po ba yun or balance naman or too much dito sa Hindi naman. Bago ako gumenggeng, sinisigurado ko muna masaya yung asawa ko. Lalabas ako ganito. Alin po ba dyan? Nakaupo. Hello po asawa. Kaya hinahayaan lang din niya ako na, siyempre alam naman niya na hindi ko naman sila pinababayaan, ganyan. Kaya sige, okay lang yan. Nagagampanan mo naman Oo. yung responsibilidad mo sa kanila. Why not na, okay. Tsaka Magano ka? nakikita naman niya na hindi magulo eh. Gaano po ka-supportive si asawa po sa inyo, sa inyong gantong Medyo mundo? maingay lang minsan. Kasi natural sa asawa yun eh. Tsaka minsan may kulit ako eh. Hindi na mawawala yung kulit kasi yun, doctor nga eh. Pero andyan lang siya. Kuwari, may mga pupuntahan ako mga event, nasa likod ko yan. Tinitignan lang yan kung may magkakagulo o hindi. Nakabantay lang yan. Hindi ko rin alam, tinitignan lang niya, baka may lumapit na babae sa akin. Baka pagagawan. Nagmamasid lang, no? Ah. Ito, Chris, nabanggit mo na yung gulo. Na-try nyo na ba na kasama yung gang nyo or yung member, yung grupo nyo na nagkagulo kayo? Ito malaking gulo to, yung sa Philippine Festival. Anong year po ito? 2 years ago. 2 years ago. Ganun. Philippine Expo. Philippine Expo. Sa Tokyo. Sa Ueno. As in, nagkagulo talaga doon. Ang nangyari kasi noon, meron atang, yung bata na yon hindi ko siya hawak. Sa ibang hood siya. Parang may nakasalubong ata siya sa CR na mga lasing na mga trainee, nagmamaoy na. Ngayon, syempre, bata nga eh. Siyempre, medyo Geng. Pero mga matatanda na sila eh. Ikaw bilang matanda, ba't mo papatulan yung bata? Pinatulan ata yung bata. Ngayon, itong bata, nagsumbong dun sa nakakataas sa kanya. Eh, syempre, dala ng alak, yung trainee, lasing na rin. Lasing eh, alak eh, pinagtripan eh. Eh, syempre, festival, Philippine Festival. Siyempre may mga lasing na rin sa lasing na lahat. Yung bata na sinapok ata, natural, magagalit tong side dito eh. Sa side namin may magagalit talaga. Sa tabi ba naman namin, hindi naman pare-pares ang utak namin. Diba? Hindi makontrol. Tapos nagulat ako, nasa malayo ako, naghahabulan na sila. Talaga. Tapos biglang siyempre paglapit ko, ayun na, nagkakagulo na. Sobrang grabe na. Siyempre, ang nakakainis lang kasi yung mga naka-video na parang akala mo. Alam yung kwento, yung buong kwento. Mga bumagatas pa, na binablog pa ng mga tanga na yan. Kala mo mga sikat na, hindi pa naman eh. Parang ginawa kaming Kinontent kayo. kami. Hindi kasi nila alam. Hindi nila alam yung totoong nangyari is na kayo yung inunahan. Yun. Tsaka bukod sa, hindi lang sa inunahan, nung sa grupo namin na nag-aaway-away na, dun sa mga trainee na yon, marami rin ibang grupo sila nakaaway, hindi lang yung grupo namin. Walang away talaga. So talagang na nila yon. Talagang kuwari, eto naawat na namin yung sa side namin. Meron na naman dito sa kabilang side na nang binabanatan na naman tong mga trainee ito kasi tinamaan daw yung asawa ng suntok. Parang gano'n. Ngayon, labo-labo na yung kaaway ng trainee, hindi lang kami.
ang dami na talaga. Mm. Talagang nilanggam sila dun sa may... Oo. Ah. Pero Same ano day. nangyari? Kayo pa naging Same masama. day. Same day. Yun na rin. Yun nga. Kasi nga, siguro naging masama. Siyempre, mga nagbibideo, pare-parehas kami ng damit. Lahat na lahat na kayo eh. Na Oo. nakikita sa video. Pero hindi nila alam, napakadraming grupo na nakaaway din ng trainee na yun. Hindi lang ang grupo namin. Yung Ilan po ba sila? Yung trainee? Oo. Hindi ko na nabilang. Pero marami din sila. Marami-rami rin sila. Ah. Talagang mga nagsisigaw na sila. Ano, tara. Binata natin to. Mga ganun. Ako nagbilig lang ako. Pinagmamasdan ko lang sila eh. Pero kasi, di ba, trainee parang bago siguro. Para bago po ba sila sa Japan o matagal nang Ngayon naging siga na? Ay, hindi niya alam. Basta ang alam ko lang nung araw na yon, namaoy talaga sila. Dala ng alak. Dala ng alak. Siguro, Ah. ano yun eh. Feel ko ano yun sila? Stress sa Japan. Sobrang stress or na-depress. Tapos Alak. Tapos Nadala. ang feel fest na, enjoy. Parang nagalaw nadala. ang emotion. Tapos, or baka ganun talaga yung pagkatao nila. Maui talaga. Talagang sirang-sira kami noon. Sirang-sira. Ngayon natutok sa inyo tuloy ngayon yung ano na kayo yung Kasi kasi may nakalagay sa likod eh. Oo. Tsaka may ano kayo. May gang shirt kami. May naka-uniform ata lahat. Oo. Ang naging point of view ng mga tao na yung mga grupong yan, yan. So, iba-iba na. Madaling lahatin sila kasi naka-uniform na. Makikita talaga sa kapit. Oo. Kaya kahit hindi gawa ni Sir, pag gawa nung isa, parang madamay si Sir. Damay kasi naka-uniform sila eh. At the same time, mas malaki yung sa kanya kasi siya yung OG. Oo. Yung ibang Lahat. nag-content pa nga. Sinasabi pa, ano ba naman itong mga to, ganyan. Gusto nyo, tayo na lang, iset nyo. May mga ganun pa. May Love trip. masyadong, hindi nga nila alam. Tayo na, sobrang hindi nila alam. Yung buong kwento. Ngayon lang nakita nila na ganung gulo, pero hindi naman nila kayang gawin yung ginagawa namin ng pagtulong sa Pilipinas sa mga tao. Which is hindi nila alam. Di ba? Oo. Grabe. Panay ang bunganga lang ang ginagamit nila, keyboard warrior ba? Tapos, sila na yung talagang akala nila, tama sila. Bakit kaya nyo ba yung ginagawa namin na pagtulong, ginagawa nyo ba yan? Kasi ang ginagawa lang naman kasi nila, iko-content kayo, sila kikita. Wala na, paldo na sila. Paldo na sila. So, yun yung pangit din yung one-sided na story. Sa totoo lang talaga. Ganyang ang i-comment pa dyan is, dinala niya yung pagkasabi. Ang dami pa niyan. Tsaka na-stress ako ng sobra. Kasi, ilang taon na nakalipas tong Video. etong gulo na Ang gulo na yan. sa studio ko, may pumupuntang pulis. Yun yung naging side effect niya. Oo. Tapos, mga nakasuits eh. Minsan, Hindi naka-police uniform. hindi. Sabi ko, ato, Dare, tinatanong ko. Siyempre, hindi kita kilala eh. Bakit kita anuhan? Hindi naglabas ng tsapa. Aray ko, sabi ko, Tapos nung kinausap ko, bakit ang problema? Tungkol ko dun sa nangyaring gulong Suweno. Hindi ko alam kung ako yung tinuturo. Pero kasi naging head kasi baka nandun na lahat, dinala na. Yun yung sekinin ba? Oo, naging sekinin siya ka na doon sa Tapos gusto pa raw nila ako makausap. Kasi ang iniisip ng mga pulis, ang galawan namin dito, yung parang mga yakuza. Na nagtutulak ng droga, ganyan. Pero hindi. Wala ako ng ganun. Kahit ipa-drug test pa nila ako. Pero naging damay-damay na siya kasi dahil doon. After nung pangyayaring yun, wala na para ilang months po ba to nagtagal yung gantong yung kasi may pa yun para mag-domino pa yon sa social media eh. Gaano katagal to bago tumahimik? Hindi ko na pinansin din kasi. Parang kayo na lang Ako kasi wala akong pakialam. Wala kayo dyan. Ina nyo. Kailan nyo nalaman na nag-viral na kayo? May yung mga nagsisend sa akin ng video. Kayo ba to parang ganun? Kasi syempre sa lugar ko talagang connected. Mandaming mga rumirespeto rin sa akin. Kaya nagulat sila. Bakit kayo naipag-away? Parang nasira pa ako. Hindi yan. Siyempre nagdadahilan na lang. Ito naman kuya, may tanong ako. Sa yung sinabi mong rumirespeto. Para ba makuha mo yung respeto ng isang tao, paano? Kailangan kasi maintindihin ka. Ako kasi
mas matapang pa sa akin yung mga homeboy ko eh. Mm. Kasi pag sinabing OG, ikaw dapat yung matapang eh. Mm. Hindi, relax lang ako. Ikaw yung Pinapakita ata ko lang mas sa kanila. open-minded. Yeah. Mas nakikinig. Oo, Ah, sila. ah. Ganyan. Ganyan, para respetuhin ka, kailangan ibigay mo rin sa kanila yung Respeto. kailangan Ah. kailangan mo sila palagi na maganda. Huwag kang kupal. Mm. Oo. Mm. Kasi kung kupal ka, talagang yung mismong homeboy mo pa yung sisira sa iyo eh. Ganun yun. Ah. Mm. Sa akin hindi pa naman nangyari yung ganun. Wala pa Mm. nangyari sa akin Mm. ganun. Ah. Sobrang kukupalin. Oo, ah. na pag nakataligod ako, Mm. Kasi wala nangyari. for sure sa akin ganun. magsisimula yan sa ulo eh. Kung kupal sa ulo, Ulo. magiging kupal na din talaga oh. Ganun na yun. So kung gusto mong respeto sa siguro kailangan mong simulan sa sarili mo. Talaga. Para maging mabait din sila sa ibang Ah, tao. mm. Ganun yun. Mm. Okay, partner. Grabe. So, pwede natin magbe-break muna Oo. tayo. Yossi break. Yosi break muna. At 5 minutes. antayin nyo kaming bumalik at magbabalik ang Pod Talk. Okay. For Ano muna? Mga patalastas. Matalastas yung May patalastas. Mga sponsor muna. Kahit wala pa. At kami nagbabalik sa aming Pod Talks Japan. Medyo nag-smoke lang sila, sir. At nag-drinks lang. Nag-break Oo, na namin. at saka yung- Smoke yan. Pang paano ng lalamunan. Oo. At ayun nga, no? At saka yung mga sponsor natin, pinadaan natin. Pinadaan natin. No, kung meron man. Baka naman. Baka naman. Simulan nyo na. Pwede na ngayon. Mura pa ngayon. Mura pa. Okay, partner. Simulan natin kayo, sir. Babalik na tayo kay Kuya Roman. At Yes. nakikita namin Kuya Roman na into music ka din. Yes. So, paano Oo. ka sa music din? Pasample nga po sana. Hindi, Ah, matagal na rin talaga yung mga ganyan ko. Kumbaga, ngayon ko na lang din siya itinuloy. Mahilig din talaga ako sa music kasi mahilig ako magkaraoke, magkakanta. I mean, nasa Pinoy, dugo na talaga na kumanta eh. Singer race. Ano yung influensya mo sa music? Ako kasi, ang ano sa akin, ginagawa ko siyang stress. Reliever. Narinig ako ng tugtog, Mm. mga love song, mga Mm. parang na yung utak ko ba? Nare-relax. So hindi lang siya rap lahat. Hindi. So lahat ng music. Lahat. Into music talaga generally. Anong nagdala sa'yo sa rap po? Kasi nakita ko po medyo nagra-rhyme po kayo eh. Sarap naman. Siguro, yun na nga rin, I love music kasi. Music talaga. Gusto ko naman maiba. Para siyempre, nauso na kasi sa yung ganyan eh. Mm. Rap, mm. Ganyan. Kasi yung pag-rap kasi na yun, hindi yung minsan nagsisimula rin niya para pumutok rin yung pangalan mo, ganyan. Meron ka bang balak na maging artist talaga na makilala? Gusto mong makilala bilang artist or Gimmick lang. ano lang siya? Hindi Hobby. naman. Wala. Habi lang. Ginagawa ko lang siya para ano lang. Siyempre, Katuwaan. siyempre ang dami ko na rin mga tropang mga rapper talaga. Minsan nga may mga rapper pa sa Pilipinas na pumupunta pa dito sa Japan para magkaroon lang ng mga event na ganyan. Siyempre, sinabayan ko na rin. So, sinong influensya mo sa rap? Nung sa din nating rap? Sino yung mga idol mo dyan? Sa mga rapper, ako kasi sa Pilipinas pa lang mga idol ko dyan, mga 187 Mobstar, ganyan. Sila, yung mga bata pa lang ako, mga naririnig ko na yan. Siyempre, Cloud9, yan. Yun talaga yung mga ito mahilig to sa rap eh. Rapping din to eh. Flip top po wala po. May makinig lang. Nakikinig. Nakikinig. Minsan. So, yung pala yung naging ano niya, naging influensya ng bata, 187. Tapos ito, naging hobby na din mag-rap. Pawala ng stress. Ganon kalakas yung music nyo po sa grupo? Parang konti lang or lahat kayo parang gusto mag-rap or yung interest? Konti lang. Bilang lang din sa amin yung mga may hilig din sa rap talaga. Ganon. Kasi yung iba kasi busy eh. Hindi nila kailangan mag-record. Ayaw nila mag-isip para gumawa ng mga lyrics, mga ganyan. Kasi busy na sila eh. Pero ako talagang pinupush ko yan. Tsaka bukod sa pagtatato, sa pag-rap,
nagtatrabaho rin talaga ako. May full time. Hindi siya full time. Hindi full time. Parang arubaito ko lang yun. Para syempre, hindi naman lagi may customer. Basta kapag walang customer na naka-schedule, yeah. Parang main is yung tattoo studio and then Yun yun, sa baito-baito Gemba. sa Gemba. Isa din yan sa, ako personally sa Japan, isa din yan sa pinakamalaking tulong yung marunong kang makisama. Kasi marami kang connection sa Arubaito. Di ba? Ganun din yan eh. Kung marunong kang makisama, kung marami kang tropa, kahit hindi tropa, kakilala, pinakasama mo ng maayos yan. May trabaho yan na pwede mag-Arubaito. Mas Kasi ang hirap pumanap ng baito na ikaw yung gagawa ng schedule. Oo. Yung makakapag main job ka, makapag main yung sa tato tapos makapag baito-baito. Ako, meron akong ganun, yung ako yung nasusunod kung kailan ako gusto. Papasok. Hindi ako papasok, malaking pistong gagawin ko, mas mahal to kaysa sa isang araw. Parang naiintindihan nila yun. Ano yung biggest na culture shock mo dito sa Japan? Parang na-shock ka, may gantong kultura pala dito, may gantong rule pala dito. Yung bawal yung may tattoo sa loob ng pool. Swimming pool. Swimming pool. Ay, oo, tama. Pati swimming pool bawal pala. Nagulat din ako noon. Akala ko onseng lang. One time, meron akong pinuntahan na parang meron siyang pool tapos meron siyang mga rides. And that time, winter yun. Di ibig sabihin, nakasarado yung mga pool. Yung mga rides lang ang open. Ngayon, pagpasok ko doon, di ba mga rides lang nakabukas. Siyempre, pang ginawa ko. Nakita, nakita. Napalabas ako. Ay, kahit winter, kahit hindi sa pool, sa swimming pool. Feeling mo na yun na pinalabas ka, medyo na uga ka ba doon na? Nabanas ako, sa totoo. Pero ang ginawa ko, siyempre, mautak ako eh. Nag-gloves. Pumasok kami ng 8 or 9 ng umaga. Pumasok ako doon. Sakto, pauwi na rin kami ng alas 3. Ganong oras nila ako nakita yung tattoo ko. Ngayon, nagmatigas ako, sinusundan ako ng mga guard, naglalakad ako, paikot-ikot kami. Hindi talaga ako lumalabas. Hanggang sa, talagang pauwi na rin kami nung araw na yun. Sabi ko, hindi ako lalabas dito, ibalik mo yung lahat ng pinang-entrance namin. And dami namin noon. Ngayon, binalik nila yung entrance. Sakto, pauwi na rin kami. Nautakan nila. Wala na, pauwi na eh. Tapos na Sige, ang kulit nyo ako. Ayun, yung binalik na pang entrance, diretso kami karaokehan lahat. Sa ano po ba yan? Yung may ride sa Yomiuri? Or Summerland? Hindi sa Summerland. Saan nga ba yun? Nakalimutan ko. Banda rito yun eh. Nakalimutan ko na yung kanina. May parang may mga Sanrio din siya na Sanrio? mga rides. Pero hindi sa Sanrio mismo kasi wala namang pool dun. Malapit sa Sanrio? Hindi rin. Nakalimutan ko na yung ano eh kasi sobrang visit ko. Hinalimutan ko na. Ilang years ka na dito, sir? 13? 12 or 13? 12 or 30? 13. 13. Sa 13 years nyo dito sa Japan, ano yung parang hanggang ngayon nag-struggle pa rin kayo? Meron pa rin ba or wala na? Wala na? Kasi kinakalmahan ko na lang lahat ng galawan eh. Kumbaga, ang problema kasi dumadating naman talaga yan eh. Kumbaga tatanggapin mo na lang yan eh. Dadalhin mo na lang yan. Ikaw na magdadala niya kung paano mo siya masolusyonan. Ano eh. Wala akong pakialam sa struggle na yan. Basta ako lalaban ako. Yung sa language? Okay na. Sa Nihongo. Sa Nihongo ka na. Nihongo rin. Challenging pa rin ba? Or... Siyempre. Hanggang ngayon, hindi naman ako pera mag-Nihongo eh. Pero, laban pa rin. Talaga. Buti nga, kuya, na sa sobrang tagal mo dito sa Japan is, di ka pa nakahawak ng rehas di tulad sa ibang tao. Hindi. Wala. Zero. Nakulong Hindi. sila. So makulit pasaway pero inayos mo din talaga yung Siyempre. yung buhay Sa Pilipinas, meron po ba? Na-try nyo po ba? May experience kayo or... Isang beses lang. Isang beses. Pero hindi naman tumagal. Parang sa bulo lang din. Tapos ilang araw lang. Lumabas na rin. Parang ganun. Parang nung pagpunta nyo ng Japan, talagang ginol nyo po ba na hindi na mangyayari? Hindi. Wala na talaga. Nasa utak ko na yun. Hindi na talaga. Hindi pwede. Kasi takot ako makulong. Kasi tama naman na dapat takot ka makulong. Kasi pag nakulong ka, sasayangin mo lang yung
araw na nandoon ka sa loob eh. Mm. Eh gumawa ka na lang ng pera. Tama. Pakinggan nyo to ha. Yung muna yung mga basher dyan ha. Medyo curious lang ako. Ano Mga po yung mindset, hindi lahat ng gang or ng OG bilang hindi leader. takot? Hindi lahat ng ganun is basagolero, Ah, kulong. mm. Pero nga ganitong mga point of view ng mga ano, at least naririnig nila, di ba? Pa-hype lang yung mga ganun. Kahit kahit hindi siya ganun katagal, kahit sa saglit lang na time, ano po yung parang nung experience niyo dun sa loob na parang nagpa ano sa inyo, parang nagpa lesson learn. Parang ano na yung parang Or nag-lesson learn. oh, Hindi ko na rin talaga kasi nung panahon na yun, 18 years old ako noon mm, Kumbaga, ay hindi, mag-18. ah, Kaya hindi ako tumagal kasi, Ah. underage. kaya, kasi yun. natakot po ba kayo or meron kayo ano? Oo. Ah, Ba't di ka matatakot, di ba? Sarap-sarap ng buhay mo, nasa kulungan ka. 18 ang bata yun ah. Mm. So hindi kayo naka-experience ng like onsen dito sa Japan, gano'n? Hindi, ngayon, itong mga siyempre lumalawak na yung connection, may mga nagiging tropa na rin ako mga, Mga hapon. Staff ng onseng. hindi, mga putol ba. Ah. Inaalam ko kung saan sila nag-onsen. Ah. Pinupunta ko yung mga onsen na pinupunta. Na pwede yung ano. Kaso nakakatakot din kasi ang dami mga tattoo ng mga Ah. Oo. Puro ano mga tattoo ng mga tao no. Oo, lahat. Mm. Talagang puno ka ng tattoo Puno. talaga. Mm. May hiya na lang ako kasi mga tattoo ko, mga tagpi-tagpi na Oo, lang eh. konti pa. Tripan lang eh. Ah. Eh ang tattoo ng mga Hapon talagang maayos eh. Mm. Maayos talaga. Talagang ano no, parang kasi yung pagka-tattoo sa kanila talaga full design, 'di ba? Oo, talaga. Full ano, hindi yung parang Full body. paisa-isa, 'di ba? Ah. Grabe. Ito naman, kuya, yung goal mo ba dito sa Japan, paano ba yung goal mo sa Japan? Yung nagiging endgame mo? Dito ka ba sa Japan titira or mag-iipon ka sa Pilipinas? Hindi. Saan yung plano? Dito na ako. Mm. Kasi ang asawa kasi sa anak ko mga Hapon yan. Eh Mm. paano kapag kung magsisira ulo ko, makukulong ako, mamawalan pa ako ng visa. Mm. Eh syempre gusto ko kasama ko sila. Ah. Kaya kailangan maging matino ka kasi kapag mapauwi ako sa Pilipinas, Mm. eh yun ang tinatawag na endgame. Yun ang endgame. Pero yung goal nyo po is dito sa Japan na talaga. Dito na ako mamamatay. Ah, dito na. Ganun. Ito, Bakit Para po? sa mga anak ko. Para sa anak mo. Oo. para sa mga anak. Ah. Para sa asawa ko, sa anak ko yan. Gano'ng kahalaga yung pamilya sir? Sobrang halaga. Kasi, pag nag-iisip ako, pagka wala sila, ang lungkot. Mm. Marami pwedeng mangyari pag wala sila. Pwedeng mabalik na naman yung dating pagkabaliw mo. Mm. Wala ka na namang iisipin. Bahala na naman si Batman. Mm. Kaya hindi sila pwedeng mawala kasi sila lang yung nagpapatibay ba. Yung grupo nyo po is nabuo, nasa grupo ka na po before pa yung family nyo po, di ba? Oo. Nung nagka-family ka, lumabas yung una nyo, ilang anak nyo na po? Dalawa. Nung unang labas ng anak nyo, ano yung parang meron bang nagbago ng perspective nung pananaw nyo sa buhay? Kasi nasa grupo po kayo, moto-moto. Ngayon, Kasi bago mabuo tong yung hood ko, mm, may anak na ako. ah, Pero kahit noon pa lang, kahit wala pa yung hood na to, talagang Japan Pride representative pa rin talaga ako ng TBS. Talagang Sinapuso mo so, talaga. hindi na ako nag-ibang grupo. Hindi lang talaga. Kasi may ibang grupo. yung lipat-lipat, possible pa rin. Ipaklong, patalon-talon. Yung ano, meron po bang parang yung paglabas nung una yung anak, nagkaanak kayo, nagbago sa pananaw nyo, parang binago nyo or same pa rin siya na ano? As always lang na ano? Parang mas naging natural yun, yung talagang naama na ako, parang ganun. Hindi ko rin masasabi kasi bago pa rin naman ako magkaanak ko, nang nakilala ko na yung SME ko ngayon, talagang natino na rin talaga. Sa misis Talagang pala. Mas naging solid na lang talaga kasi nga may anak Mga anak na. Talaga mas sinipatan ko talaga lalo. Pero saludo kasi hindi lahat ng mga gantong OG na into family pa din. Marami kasing
hindi ko naman nila lahat. Meron Ah. din mga Wala nang in general, hindi Oo. sa gangster, hindi sa ano, merong mga tao na maangas siya, maraming tapo, pero ang Hindi nakikita sa family. kanila na image ng mga tao is hindi family person. Magatira tapos daming panganay na Sira buhay. buhay, ganun. Support na lang sa anak tapos may sariling mundo parang Oo, ano diba? na. Puro paangasan pala. Ah. Pero sa totoo lang, meron din talaga akong anak sa Pilipinas. Mm. Nung sa una, meron akong, kumbaga pag nangimabansaan na to, Mm, Oo, natural na yun. dalawa dito po sa meron akong panganay sa Pilipinas. Ganyan din yung mindset mo ngayon. Hindi yung ano talaga. So ah, ito, meron kaming tanong. In general sa nag-guest namin. Ito, worth it bang Pilipinas? yes. Pilipinas? Oo, worth it ba? Hindi ko alam. Yung last time ang lalim ng hininga. Hindi alam. Kasi, Uh, paano ko ba sasabihin kung hindi ko alam? Mas bihira lang ako umuwi ng Pilipinas eh. Ah. Kaya hindi ko alam, masasabi kong worth it. Worth it ba yung Pilipinas? Basta ako para sa akin, ang Japan talagang Ito na. oo, This is worth it talaga ang Japan. worth it Kasi ng Japan. ang dami sa totoo lang, ang dami nagrereklamo sa Japan. Mm. Ang dami na daw nagmamahal na lang. Siyempre, galingan mo. Galingan mo. Totoo. Hindi yung magrereklamo ka, galingan mo na lang. Totoo. Galingan talaga. Agree. Kasi tayo ang may hawak ng buhay natin. Totoo. Di ba? Hindi ibang tao. Mm. Ba't ka magrereklamo? Kaya ka nga nabubuhay eh. Buti nga buhay ka, nagrereklamo ka pa. Agree. Kasi hindi naman natin makokontrol yung pagtaas ng mga kung ano-ano Oo, di ba? hindi talaga. Ang makokontrol natin is yung sarili natin, yung diskarte natin, kung paano. magsipagan? Oo, tayo eh. Paano gumawa ng diskarte? Hindi yung puro reklamo, kailangan natin mag-adapt. Reklamo na ng reklamo, walang ginawa, hindi Hindi mo magreklamo. palagi sa gobyerno. Sa government, ito ganyan. Galingan mo. Galingan mo, mag-adapt ka sa paligid mo. Oo. Totoo yan. Super agree. When you say success, kuya, ano yung success para sa Yung success para sa akin, paano ba to? Hindi ko na rin alam. Basta Sa pera ba? Or family ba? Hindi siya sa pera. sa Basta career sa ba? akin, ang sa akin kasi, makita lang ng tao na maayos yung buhay ko. Okay na ako. Success na para sa akin yun. Hindi naman ako naghahangad na yumaman. Maging billionaire. o ganun. Kasi ang sa akin kasi, mapakain ko ng maayos yung mga anak ko. Mapunan ko yung mga gusto nila. Kung may gusto sila, mabibili ko. Okay na ako doon. Hindi na ako naghahangad. Kaya siguro medyo maluwag rin yung pasok sa akin ng mga kung ano-ano, blessing, ganyan. Kasi nga, hindi ko masyadong ini-stress yung sarili ko sa mga ganyang bagay na para magreklamo ka pa. Hindi ko lang gawin. Kasi kapag ginagawa mo yan at nagtatagumpay ka, yun na yun eh. Yun na yung success. Yun na yung tagumpay para sa'yo. So it's not about kung meron ka mamahalin na mga Hindi. maraming pera. Kasi Super. ako, hindi naman ako mayaman. Kaya kung bilhin lahat ng gusto ng anak ko. Pamilya, sa asawa ko. ma-provide. Pero hindi ako mayaman. Kung baga, okay na ako doon eh. Yung ma-provide lang yung Oo. pangangailangan ng family, yun na yung success sa'yo. Hindi kami na-stress, hindi kami napuputulan ng ilaw. Totoo yan, totoo. Napuputulan ng ilaw eh. Ilaw na lang, di ba? Paputulan ng tubig, Yan. maputulan ng gas. Yan, kung alam mo, as long as enough kung anong meron ka today, mag-appreciate Oo, tayo. tama, yun na. Magpasalamat ka na lang. Ah. Magpasalamat ka na lang talaga. Ay, grabe, sobrang nakaka-inspire yung mga kasi hindi mo ma-expect sir na kung titignan mo lang sa panlabas na pag titignan mo lang yung uniform nila, syempre maraming tao na talagang ma-judge. Iba ma-judge mo siya agad eh. Sobrang ganda ng opportunity na makausap po kayo na So, syempre. malabas nyo yung parang yung behind the scenes. Behind yung yung meaning nung pagiging nila, yung sa grupo nila, samahan nila, yung sa grupo nila. Para sa amin, malaking karangalan din sa amin na na-interview ka namin, kuya, kasi nalaman din namin may mga natutunan din kami na hindi lang pala puro ganito. Oo, pero syempre salamat pa rin sa inyo kasi bakit nyo ako pinili? Nananahimik ako. Pero ito nga yung dahilan kasi yun nga sobrang unique ng Ano na yun, At
malaman nila, hindi yung puro na lang kayo, ay, ganito, ganyan, anong kwenta yun, hindi walang makakarating yan. So okay kasi parang medyo ma-explore namin yung iba't ibang point of view, industry nung mga Pilipino. Kasi kami specifically for Filipino in Japan, kasi kami mga kwento, mga struggles, mga challenges na yun na ano yun, nalampasan. Maganda, sobrang ganda ng kwento. Sobrang naman ako kasi fan din ako talaga sa mga ganyang Magkulob na ba tayo? Kakanta ka ba? Siya yung mag-rap, ikaw yung kakanta. Nakikinig lang ako. Hindi kasi parang tulad sa Pilipinas, marami nakikitang mga ganitong So, curious ako, marami akong gustong bagay na naitanong. Naitanong ko naman naman. So, ayun, sobrang solid. Sir, yung gusto nyo bang, yung goal nyo ba is para full time po ba yung pagtatato? Kasi sabi niyo medyo meron pang bite-to-bite minsan. Gusto niyo yun ba yung goal or gusto niyo i-keep yung yung pagbabayto pa rin as Hindi kasi minsan kasi tinatamad ako magtato. Ay. Minsan naboboring ako. Minsan lang ako. Teka nga, gagalaw muna ako. Ganon. Ay, totoo yan. Kasi alam mo kahit gaano mo ka siya ka-passion, gaano mo ka gusto yung bagay, may time talaga na talagang maboboring ka, tatamarin ka. Kaysa nakatanga ako, nakahiga ako, siyempre hanap ko ng diskarte. Kaya nga ngayon iba nagre-reklamo. Kung diskarte kayo, hindi nagre-reklamo kayo na ang Japan ang mahal-mahal. Makadali yun. Totoo. Imbis na magreklamo, maghanap ng opportunity. Tama. Question. Okay na ba tayo? Ako may last question. Meron ka pa? Ito yung last question. Ako, yung last question ko, kuya. About sa grupo na lang. Ano yung future plan sa grupo? Wala akong plano. Walang plano. Wala akong plano. Ako, ganito lang. Basta Chill. hindi ako nag-iisip ng kung ano yung mangyayari sa Future. Sa future. Basta tuloy-tuloy lang kami. Ganun As long as solid kayo, as long as stay strong. Kasi hindi mo naman masasabi ang future Di ba? Ano yan kumbaga, paano kung iniisip ko sana maging ganito kami. Hindi nangyari. Masasaktan ka lang. Ba't ka mag-expect? Di, ang gawin mo, natural lang na. So go with the flow lang. Go with the flow nung group. Yes, sir. Yes, Wow. Sobrang solid ng episode na to. Isa namang palakpak dyan sa grupo kasi na-mention kayo mga groups. Woo! Stay strong sa group. Stay strong sa inyo at sobrang Tsaka sobrang sarap nung may parang may community ka, may grupo ka na brother na may tuturing. Pamilya ba? Pamilya. As family mo na rin. Last meron din ako na is ano yung parang last message mo or message mo sa mga tao na gusto mong kasi madalas yung na-judge tayo sa cover ng book, 'di ba? Ano yung parang gusto mong parang konting message lang na parang mabago na hindi kami yung message about sa inyo na misconception about sa inyo. Hindi pa mag-message basta sa akin kung gusto niyo maging maayos yung buhay niyo na sa inyo na yan. Galingan niyo lang ng galingan. Hindi yung mangingialam kayo ng buhay ng ibang tao. Ganun lang. Ganun na yun. Wala na ako ibang sasabihin, yun na yun. Galingan nyo, huwag kayong makialam. Hindi yung nakikita nyo lang sa video, short clip ganun na kagad iisipin nyo. Diyan kayo nagkakamali. Meron mga story. Kailangan alamin nyo yung full story bago kayo bago magsalita. Ito na nga yung full story. Ito na nga yung parang yung opportunity na ma-explain or maliwanagan yung mga bagay. Sobrang solid. Sobrang yes. ganda. Sobrang enjoy ko yung episode na to. Yes. Natural na kwento. Natural na nakakatuwa na. At marami akong natutunan. Marami akong nalaman na. Baka maging gangster ka na rin. Paano po ba mag-register? Ano ba yun? Double. Kailangan ba wala pa nasasaktan pa naman ako sa Ayun. Kaya sir, baka medyo kakaiba. Si sir baka may tanong sa amin or para before natin tapusin yung podcast. Wala naman. Okay na kayo, sir. Ang tanong ko lang naman, bakit nyo ako pinili? Wala na. Okay. Ito sir, ito yung sagot. Which is yung perspective nyo sa yung grupo nyo dito, yung buhay nyo dito sa Japan.
Kasi yun nga, tinatry natin i-diverse yung perspective dito sa May ano. gusto ka bang i-promote, sir? Oo, Ano? shout out Shout out or... sa studio. Shoutout muna sa ano, sa siyempre number 1, Tangina, sa Hood represent. Wellington the Hood, OG Levi's, OG Songko, talagang sobrang solid po nangyari na to. Siyempre sa producer ko dyan, Uy! Eli Sosa. Uy! Ay, tumas yung mga kamay. Wala ba nakalimutan? Baka may magtampo. Ano, sa mga gustong magpa-burda dyan? Oo, sa mga gusto magpaburda. Yes. Siyempre, marami na rin naging customer. Nakikita nyo yun, RF ni Shiyama Tattoo. Hashtag rapper na tattoo artist. Yun. Follow dyan. At yun, maraming salamat guys at kung nakaabot kayo dito sa full episode na to at maraming salamat sa pagtapos ng video na to. Yes. At sa karangalan na nakapag-interview kami ng ganitong content, no? Yes. At partner ako sa Sobrang unique, sobrang kakaiba. Sobrang thankful din ako kay sir na talagang pinaunlakan ng aming invitation today. Medyo unique din ang aming background for today's video. ulit. Oo, medyo ito yung feel ko mas unique din sa podcast natin kasi outdoor, iba-iba yung background namin. Kaya guys, patuloy lang sa pagsama, pagsuporta sa aming podcast. Marami pa kayong mapapanood ng mga iba't ibang klaseng kwento na dito sa Japan, no? Kasi Then guys, at wag niyo bago namin tatapusin, wag niyo kalimutan ulit. Ipo-promote ko lang ulit, may merch tayo. May merch akong ginagawa ngayon, which is Gaijin Hustle Clothing, at sana supportahan nyo nasa TikTok, Instagram at Facebook yan. At meron tayong version 1, version 2. Sana, umiscore naman kayo, baka naman. yes. So, ayun Bili na. lang, guys. Di ba kayo bibili? Ito, harap-harapan na, oh. At si Cedric Posada, isa mga host dito sa Palpak Japan, at Ako naman si Jason Clyde, ang inyong host. Maraming salamat sa panonood. Yes. Sir. Eli Shiyama, RF ni Shiyama Tattoo. Sobrang solid to. Thank you. thank you. Maraming salamat. Babush. Woo! Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.